Kuya JP's channel po. Welcome po dito sa aking YouTube channel. At para sa video natin yon, meron tayong Crown na PLX 15A. Kung napanood nyo po yung aking ibang mga video, ito po yung unang in-order ko na mga speakers na pampalit sana dun sa Crown na passive speakers na nasa 13 years ko nang ginagamit. So ito po ay dahil ako po sana ay magiging loyal na user ng Crown at napilitan lang akong mag-return ng mga items kasi nagkakaproblema ako sa mga items na naipadala ni seller. Either po yung isa ay defective po agad, yung iba naman ay meron pong mga physical damages or mga gas-gas. Yung isa mukhang used na dahil puti na po yung gulong, meron na mga alikabok. So bago po yan, bago natin i-outdoor test itong ating speaker, at mamaya isang speaker lang po yung tetestingin natin para marinig natin nga kung gaano kalayo yung throw nitong speaker at kung gaano siya kalakas. So ito po yung box niya, at ang kagandahan pa po nito, bukod sa mas affordable siya kay Kevlar at kay Titanium Audio na meron din ganitong style na speakers, ay meron pa siyang libreng microphone. At saka po yung menu niya, ayan, tignan nyo yung menu niya ay kamukha ng sa Electro Voice. Magkamukha din siya ng Titanium Audio. Meron siyang DSP at hindi kamukha ni Kevlar na yung display niya ay para lang sa indicator ng Bluetooth. So ito po yung master volume niya, hot volume. So bukod po din sa volume ng per channel ay meron pa tayo ditong additional na 10 dB na volume na pwede nating increase sa volume ng ating music. At dahil dun nga sa master volume na additional 10 dB na ma-add natin sa ating music, ay masasabi ko na mas malakas po ito kaysa dun sa GLX 15D ni Kevlar. At mas maganda rin po yung menu niya. Tingnan nyo, yung clipping indicator po niya yon, yung parang sumasayaw-sayaw. At dito po sa mismong menu niya ay meron po siyang sub-menu kung saan pwede nating kontrolin yung high, mid at low ng speaker. So meron siyang parang EQ. Bukod po yan sa DSP preset po niya. Tapos meron pa siyang control dyan para sa sub. Kung magla-line out tayo para sa sub. So ayan po yung control niya para sa low. Kung gusto nyong ma-bass, pwede nating dagdagan dyan. So ayan, kita nyo po, ang dami po niyang additional na menu. Kaya masasabi ko mas maganda ito kung sa lakas at saka dun sa kanyang controls ay mas okay pa ito kaysa dun sa Kevlar CLX 15D. Nga lang, nagka-trouble lang talaga ako dun sa mga pinadadala ni seller, either nga may gas-gas, yung isa ay nagka-problema, hindi gumagana agad nung na-deliver, ewan ko sa courier. Yung isa naman ay kinabukasan biglang hindi gumagana. Bali 3 unit po itong item, pero sa testing ko talaga ay malakas po ito. Kahit isa lang ay malakas na po yung sound niya. At saka nung nagtanong po ako dun sa Facebook ng Crown, ay ang sabi po nila ay Class D din tong amplifier niya. Yan, may gas-gas po siya. Nga lang, nagkakatalo lang po dun sa voice coil. Yan po yung sinasabi ko, mga gas-gas. Ito po ay 2.5 inch lang yung voice coil ng kanyang woofer. Yung sa ZLX ni Kevlar ay 3 inches. Ito po yung mga physical na mga gas-gas na sinasabi ko. Yan, ewan ko kung normal lang yan
Yan, kita nyo po. Kung bago po yan, hindi dapat ganyan yung gulong niya. Pero, na-testing naman natin itong speakers bago po ni-return, kaya makakapag-review po tayo. At sa next part ng ating video ay tetestingin na natin siya sa outdoor para madinig natin kung malakas siya pang outdoor. Kahit isang speaker lang po yung ating tetestingin. Po, okay po yung volume niya. Masasabi ko malakas po siya, kahit nasa outdoor tayo ay kayang-kaya niya kahit isang piraso lang. And that's it po, yung ating outdoor test nitong Crown PLX15A active speaker. Ang masasabi ko po ay mas malakas pa po ito kaysa dun sa Kevlar SLX15D or CLX15D, at hindi po siya agad-agad nagki-clip, hindi katulad ni Kevlar, agad po siyang nagki-clip, at meron pa po siyang mga additional menu sa kanyang control, and then meron pa siyang
plus 10 dB sa master hot volume. Pero wag niyo pong isasagad, baka ma-overdrive natin itong ating speakers o yung amplifier niya. Kuya JP's channel po, like, share, and subscribe.